isa sa mga pinakamahalagang lugar sa ating bansa, ang Luneta. Alam naming halos lahat tayo ay nakapunta na sa lugar na ito. Lahat tayo ay nakakita na ng monumento ni Rizal, nakapamasyal, at malamang ay sawang-sawa na dito. Masasabi natin corny ang impresyon ng karamihan sa lugar na ito sa panahon natin ngayon. Pero naisip namin wala namang mawawala kung babalikan natin ang makasaysayang pook na ito. Tara, sama kayo sa napagtripa namin. Luneta, o kilala rin sa tawag na Rizal Park. Ito ay matatagpuan sa pusod ng lungsod ng Maynila. Noong panahon ng mga Kastila, tinatawag itong Bagong Bayan at kinalaunan ay tinawag ring Luneta. Ang Luneta ay hango sa salitang lunet o maliit na buwan. Sapagkat sabi ng mga Kastila, ang korte daw ng puok na ito ay parang isang maliit na buwan. Bakit ba naging isang makasaysayang pook ang Luneta? Noong 1800s nagsimula ang kasaysayan ng Luneta. Maraming mga makabuluhang pangyayari ang naganap dito. Isa rito ang pagbaril sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang pagkamartir ni Rizal ang dahilan ng kanyang pagiging bayani ng himagsikang Pilipino. Pinalitan ng opisyal na pangalang Liwasang Rizal ang parke bilang parangal kay Rizal. Dito rin naganap ang pag-arote sa Gumbursa. Ang tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora noong ika-17 ng Pebrero taong 1872. Noong 1900s, dito rin iginanita ang kalayaan ng Pilipinas kung saan sabay na ibinababa ang watawat ng Amerika at itinataas naman ang watawat ng Pilipinas. At ang misa ng yumaong Pope John Paul II ay para sa World Youth Day ay dito rin ginanap. May pagmamalaki ng Luneta, pambihira nitong harding may hibong Chino at Hapones, na paboritong puntahan ng mga mag-anak, magkakaibigan at kahit ng mga deboto gaya ng El Shaddai. Naroroon sa parke ang replika ng Archipelago ng Pilipinas at malapit dito ang auditorium na malimit gawing panghalan ng sayaw, konsyerto, dula at iba pa na tinatawag na concert at the park. Ang mga kagawaran ng pamahalaan gaya ng pambansang uklatan, pambansang museo, at kagawaran ng turismo ay tila nagpapasulak ng damdamin sa lugar. Samantalang ang planetarium, orchidarium at butterfly pavilion at kahit ang fountain ay nakakapagpapaalala sa mga Filipino hinggil sa kanilang pag-iral at pagkamamayan. Ito ang pinakamahalagang lugar dito sa Luneta. Ito ang monumento ni Rizal. Ito ay nilikha ng isang Swiss sculptor na si Richard Kisling. Ang lugar na ito ay binabantayan ng mga sundalong tinatawag na Caballeros de Rizal. Nakaukit dito ang kanyang tulang ni Ultimo Adios o huling paalam. Sinasabing ang lugar daw na ito ang mismong lugar kung saan binaril ang ating bayani. Ngunit mas maraming nagsasabing ang lugar lamang na ito ay tinaguri ang Kilometro Zero. Dahil mula sa flagpole na ito ay ang starting point para sa sukat ng mga distansya ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nitong mga nakaraang taon pa lamang, na-feature ang monumentong ito sa Amazing Race 5
bilang tanda sa kanilang ruta. Hey, what are you doing? We're doing something. What? Sa tingin mo, What is this? This subscriber? yeah. Hi to all my relatives in 186 or ang Galawi, hello! Miss, anong pangalan nyo? I'm Sheila. Sheila Marie. Okay. Sa tingin mo, dyan ba talaga nakalibing si Rizal? Oo naman. So, miss, na-witness mo ba? Oo, kitang-kita ng dalawang mata ko. Pagkababa niya dyan, tingin ka sa mata ko, gusto mo makita. Okay. Sige po, thank you po. Sige, bye! Sana, katulad namin, ay marami rin kayong natutunan sa sandaling oras ng pamamasyal natin. Naway maisip natin na hindi lang isang simpleng pasyalan ang Luneta. Hindi lang simpleng puntahan ng pamilya o ng mga gustong magkapamilya. Ngayon, masasabi nating hindi corny ang Luneta. Marami man ang nagbago dito na ginawa ng tao, hindi pa rin ito matutumbasan ng tunay na kwento ng tapang at pagmamahal sa bayan na inalay sa atin ng mga tunay na Pilipino.